Network Entertainment. Let's all welcome Jack Bunsho. Hi guys, good day. Good day. Good day. Good day. Kasi baka ibang oras na lang pakinggan. Baka hindi gabi. Siyempre, ano yan, dapat, timeless. Good day. Good day. Nax. So, pakilala ka. Kasi, hindi namin alam kung ano ita-title sa'yo. Okay, so, my name is Jack Bunsho. I'm the Philippines' fastest lady on two wheels. And that's it. That's it. Plain and simple. Plain and simple. Hindi na kailangan na madaming ek-ek. By the way, ito ang first episode ng TNR. Tinitingnan nila kung pwede nilang tanggalin si Iba o hindi. Kung ako lang yung mag-host, kung kakayanin ko ba o hindi. Ito pala yung trial, no? Mas mas mababa TF ko kesa kay Iba eh. So, para makatipid-tipid, tinatry out nila. Kung kaya mo. Okay. So, galing ka sa pamilya ng mga racer. Yeah, oo. Kasi daddy nag-race siya way back. Yes. Napapanood ko pa yan sa Sports Unlimited. Unlimited. Yan. Meron nga picture si daddy. Kung makikita nyo yung may kinumpara yun sa current picture, meron siyang picture dati sa Marilaki. As in, ano pa? Gubat. Oo. Di man gubat. Well, You gubat get pa rin naman. You get it, di ba? Wala pang spalto, wala pang kalye na maayos. Meron siyang picture nun. Ganun siya katanda. By the way, ang tatay niya nga pala is si Yoyong Bunsho. Yeah, si YRS. Natatandaan ko ang una kong open pipe noong 1993. Galing pa sa Maynila yon. Taga-probinsya ako eh. So ano yon? Makintab na YRS Spark Arrestor. Wow. Di pa ako buhay noong 1993. Di pa nga ako pinaplano nun. Talaga? Kailan ka pinanganak? 2000. Oh! Ako rin mga ganon, 2002. Pinanganak. Mga ganon. Mas bata ka pala sa akin. Mga Justin Bieber na yung mga inabutan ko eh. Okay. Kasi ako medyo Chris Brown pa. Nice. So, kaedad ko pala to si Jack Bunsho. Same era. Okay. So, paano nagsimula ang karir mo sa circuit racing? Nagsimula to sa totoo lang curiosity. Hindi curiosity. Nung gusto ko talaga mag-race, 2011, few months after my brother passed away. So, gusto ko magmotor. Gusto ko magmotor. So, bumuo kami nun ng pang-enduro. Wala pang clutch nun eh. Makina ng Krypton, katawan ng PW80, PW60, parang ganun. Oo. Kasi nakahiga yung makina ng Krypton. Tsaka kasi yung PW nun, i-restore pa yung engine eh. Oo. So, mas madaming gagawin. So, ang ginawa ni daddy nun, katawan ng PW, makina ng Krypton, R ata, or Z. Oo. 2-stroke, diba? 4-stroke. 4-stroke ba ang Krypton? Yeah, Krypton. Hanggang 4th gear, no clutch. Iba yata nasa isip ko. Baka yung nasa isip mo yung Force 1. Force 1. Oo. Okay. So, yun ang una mong bike. Ilang taong ka nun? Kasi kung PW50 yun or PW80, maliit na bike yun. Mga 11. Okay. Tapos naka-big wheel. Big wheel. 16, 19, Ay, gano'n? di ko alam yung size nun. Oh. Tapos, tinuruan ako mag-ride. First ride ko nun, Noche Buena. Ay, hindi, Medianoche. Teka, ano ba ang Medianoche? Yung New Year's Eve. New Year's Eve. Kasi galit na si mami nun, di pa ako naliligo. Kasi di ba may kasabihan, pag hindi ka naligo, pag nag-New Year, buong taon ka mabaho. Ganun ba yun? Yun yung kasabihan namin sa bahay. So, galit na galit si mami noon. Tapos sabi daddy, wait lang, inakit namin sa parang uphill. Tapos, sinakyan ko lang pababa. Wala pang, hindi pa nag-start yung makina noon eh.
ano lang, coasting, free No, coasting. preno. Yun yung first experience ko sa two wheels na mag-isa nun. Okay. And then, trail, a year. Nag-trail, nagbubundok, kay Kuya Mel, ganon. MMF, nung ganon. Tapos may nagkaroon ng opportunity for me to race. Saka, one make race. One make race kasi pag yung provided yung motor, darating ka na lang ganon. Ano pa yun? Ito yung ano ngayon. Anong motor to? Suzuki Next. Old school talaga, no? Next. Ilan taon ka nun? 12, 13. 12, 13, una mong karera. Tapos, ito yung Mototown ngayon, yung Libis na, yung mega tent dati. Okay. Di ba yun yung Mototown ngayon? Hindi ko alam yan kasi bata pa ako. Ay, gosh, I'm so sorry. Mototown. Teka, ito yung sa likod ng Eastwood. Di ba? Yun yung Oo. mega tent dati. Right? Oo. Yun yung mega tent. Yun yung mega tent, no? Yun doon nag-race dati. Yung mga banketa race. Dun yun. Okay. Tapos, nag-race ako. Walang practice. Marunong akong motor. Okay. Ending, blue flag, overlap 5 times. Happiness. So, pag blue flag, na-overlap ka ng mga kalaban mo. Na-overlap na ako ng first. Okay. So, anong naramdaman mo nun? Hindi ko na maalala, pero nagre-relay ako sa kwento. Ang sabi nila, pagdating ko ng tent, nakangiti ako. Kasi Dahil sobrang mo pambata, siguro. kaya hindi mo maalala. Wow. Siguro. Tsaka ang dami ko na rin injury sa utak. Kaya medyo... Ilang beses ako maldug utak ko sa karera. So medyo blur na siya. Okay. So yun, sobrang saya ko daw. Tapos that went on, walang practice, motor-motor lang, mga 5-6 races. Mga half a year, ganun. Months. Anong naging reaction ng father mo nung, syempre, tatay mo si Yoyong, tapos, naku, bakit na-overlapan ng 5 Actually, wala beses? siyang paki. Wow. Wala siyang paki kasi parang gusto niya lang ata matapos yung trippings ko. So, it's a pace. Akala niya siguro trip ko lang. Trippings ko lang, gano'n. Hindi niya naman Pagbigyan mo na, para magsasawa din yan. magsasawa din yan. Parang Oo. gano'n. Hindi niya ata alam na, I love this. This is my passion. Hindi niya. Doon nagsimula. Tapos, after a few months, doon ko na naririnig yung mga, ay, kapatid ni Maiko yan. Oh. Siyempre nakakahiya. Oo. Anak niya, nakakahiya yun. So, pinasa ko siya, man to man. To D. Gusto ko na mag-practice. Bakit? Di mo naman kailangan. Nag-motor ka naman na. Blablabla. Nakakahiya. Pinagbigyan ka na nga. Gusto mo pa mabilis. Nakakapit ko nakakahiya. Anak ako ni Kayo yung kapatid ko sa Maiko Bunchos. Ganito ako. So, minanipulate mo papa mo. New gen yan, men. New gen yan. Ano ba? Kayoyong? Anak ni Kayoyong? Anak ni Kayo yung ganyan kabagal. Mabagal. Ano Ba yan? Hindi ka bunsyo pag di ka mabilis. Yung epekto niyan, hindi sa akin, sa inyo. Ganun. Lalo na meron tayong racing accessory business. O, diba, hindi sa akin yung epekto sa inyo yan. Ganon. Iba. Nauna na. Pauwi na kayo. Kaya na pa ako nandun eh. So, ganon. Nag-practice ako. Kinontak niya na si Kuya Melakino. Tinuruan na ako sa track. And then, si Michael Altamira. Nag-focus kami sa Boomland. Yung time na yun, after ko mag-school, high school ata ako ng grade school, diretso ako sa racetrack. Araw-araw yun. Hindi naman, mga thrice a week. Halos araw-araw pa rin yun. Thrice a week. Tapos doon ako nag-aaral sa kung naalala mo yung racetrack in front of World Trade. Yes. Yung sa likod ng Wensha. Yes. Yun. Doon yun, diretso ako doon. Doon ako nag-aaral. Oh. Kasi iba hanggang gabi yun. Hanggang parang 8 at 9. Doon. Doon. Hapon hanggang gabi. Doon ako lagi. Pero nag-aaral ka nun sa Mandaluyong na? No, Manila. Santa Ana. Ubi Montessori, Santa Ana. Tapos diretso doon? Yeah. Wow. Katid sundo. Dedication. Yeah, kasi di ako makagala. Oh. Kasi bantay sarado ko eh. Wala. Ginusto mo yan eh. Actually, ganyan sasabihin sa akin ni Daddy. Because di alis ako. May gala kami. May practice ka. Minsan lang. Sasabihin niya sa akin, ginusto mo to, di ba? Hindi ka naman namin pinilit, di ba? Andyan ka na. Panindigan mo yan. Hindi ako makaalis ba? Yung mga Facebook na ba? No? Mga Snapchat ng mga tropa ko. Party-party sila.
They have fun, guys. Buti pa kayo. Had. Ingat kayo dyan, ha? Ganon. Tapos, ilang taon yun. Tapos nag-small bike ako. First race ko sa big track. Ito yung parang i-consider mo na first professional race mo. Oh yeah, oo. Nung 20. Oh, kasi may may inclusion na ng serious training. 'Di ba? Ilang years before. Mga 1.5, gano'n. 2 years Oo. ng training na yun. Ito na yung first mo talagang seryoso. Tsaka na yun, race. yung first race ko sa malaking racetrack na. Hindi na siya yung bangketa na race. Saan to? Carmona ata or Carmona yung first ko na big. Cavite. Gamit ko noon was a cafe racer na STX. STX. Yeah, kasi Yamaha. kasi binigyan ng Excuse me. Nagkaroon ng backbone category. Oh, considered siya as backbone. Kasi nasa taas yung Yung tangke. Okay. Tapos ang kalaban ko nun was STX, Barako, TMX, ganun. Yes. First race ko nun, nag-third ata ako. Wow. At least. Kasi 3 kami. At saka, sinasabi mo last time, di ba, parang walang category ang girls dati? Oo, kaya hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Yeah, pero when you go to Vismin, doon kasi marami, pero scooters yun. Scooters underbones. Madami doon. Okay. Dati nung mga 17, 16, may ladies category ang scooter doon sa Vismin. Kasi marami sila. So, pero dito sa atin, sa nationals, Wala. halo-halo. Co-ed. At least, Palakasan ng loob, ganun. Yabang lang dala ko. Inclusive lahat ng Oo gender. naman. Non-gender bias. Non-gender bias sila. Kasi wala man silang choice. Oo. Mag-isa lang ako, gagawa sila category ko. Di first na kagad. Pangit nun. Uy, first si Jack. Sino kalaban? Ilan sila? Siya lang. Sarili niya lang kalaban niya. Mas mahirap yun, kalaban mo ang sarili mo. Pabantay mo sarili mo. Hirap nun, man. One of the biggest fears mo yun. Bantayan mo sarili. Kailangan unahan mo lagi sarili mo. Okay, so third. Yeah, third yun. Tapos, from there on, tuloy-tuloy na. Next year nun, parang 4 yung category na sinalihan ko per race. Wow. Scooter, underbone, backbone, and nag-150 ako. Yun yung first year ko na, next year no, 2015. 15 or 16, may sponsor na ako nun, which was Top. Can I say the brand? Oo naman. Top 1 nun. Top 1. Yun yung unang non-parent na sponsor. Okay. Sobrang proud. Non-obligatory sponsor. Sobrang proud ko pa ng midi. Paano ba to? Mayabang na ako ngayon. May nagbibigay na sa akin ng pera. Mayabang na ako ngayon. Paano ba to? Di ko na kayo kailangan. Ay, wag. Hindi naman. Wag. Kailangan pa natin sila. Mas malaki pa rin. Pero sabi, mayabang na ako. Meron kaming shoot mamaya. Ah. Sorry. Pwede ako umalis. Shoot kami. Sorry. Yun yung time na yun. Tapos, Moto IR yun eh. Nag-Moto IR ako. Kalaban ko nun was sila McKinley Kyle Pass. Moto IR, ito yung inside racing? Yes. Oh. Kalaban ko nun sila Kyle. Kakategory ko sila Troy, TJ. Okay. Yun. IRGP ko nung taon na yun. Nag-third ata ako. Ako yung unang babae nakapag-podium sa IRGP. Oh. Nung sinasabi mo na wala kang kasabay, so basically, ikaw ang unang-unang or pioneer na babaeng racer sa Pilipinas. Sa generation ko. Sa generation mo. So dati Meron. Na. Sa nung batch nila Kuya Maiko meron. Okay. Sila Maita ata, parang ganun, Maita. Hindi na sila nagtuloy? Or I think they're around 14 na ngayon eh. Oh. Pero nawala rin sila sa scene eh. Okay. Hindi sila nagtagal. Oo. So hindi pa ganun talaga. Ay, Ate Love. Yoseko? Yeah. Nag-PSP kayo yun eh. Oh, Yeah. Tama. Ate Love. So, sobrang konti lang talaga ang babae. Kasi kilala nga natin halos lahat eh. So, sa ngayon, yung generation ngayon, dumadami pa. Sobra, oo. Nakakatuwa nga eh. May mga lumalapit sa akin, Ate Jack, paano mo kinuha yun? Sige, tara, ikot tayo. Babae. Oo. Kasi pag lalaki yun, babae. Gito na. Sige dyan. na nga. Mas magaling ako dyan dapat. Minsan ganon.
At tanggapin ko na lang. I mean, okay, sige. Gusto niya yan eh. Pero pag babae nagkatanong sa akin, Oh, willing talaga ako. nice. Kahit di ako marunong magturo. Oh. Kasi may ganun, di ba? May teachers and saka may doers. Oh, Kaya ko siya syempre. gawin. Hindi ko kaya explain sa'yo kung paano ko siya ginawa. Kaya sasabihin ko, panoorin mo na lang ako. Pero, Follow the leader. parang ganun. Pero, pag gano'n, nakakatuwa eh. Dumadami. May isang beses, si Kuya Joey Storm. Joey Storm. Yeah. Sabi ko sa kanya, Kuya Joey, pag nakuha na nung rider mo yung oras ko, willing na ako ibigay title ko. Kasi ilang taon ko na siya hawak eh. Ano yung title na Yung yan? Philippines Fastest Lady on 2 Wheels. Oh. Sabi ko sa kanya, willing na ako ibigay. Oo. Pag may nakakuha na, willing na ako. Go. Nice. Baka nga i-post ko pa na i-retire ko na yung title for me. New gen na to. Kasi naman eh, pag narating mo na yung rurok. Rurok ng tagumpay. Oo, Max. kasi yun na yung pinaka yun na yung pinaka epitome of a racer. Ano bang literal translation ng rurok? Na parang napakalalim na Tip. Tagalog yan. Tip. Edge ba? Parang ganun. Tip, diba? Parang ganun. Rurok na nga eh. Oo. Parang ganun. Sabi ko, sige, game. Kasi kung it will benefit the community. Para mas maraming ma-encourage. Oo, kasi hindi mo pwedeng ako lang lagi eh. Oo naman. I think, after pandemic, 2022, nagka-race ulit, 2021, nag-propose pa ako ng all ladies na category. Ngayon ba may gano'n na? Wala. Wala Kasi pa kulang rin. pa rin eh. Kulang pa rin. So, bilang lang. Handful. Wow. Sabihin natin less than 10? Oo. Wow. Kaya sabi ko, willing ako mag-organize. Sige. Hindi na ako kakarera. Yes. Ako yung magiging parang clerk of course, ganun. Kasi kulang pa rin eh. Sa tingin mo, ano yung mga challenges kung bakit konti lang yung mga babaeng sumasali sa ganyang klaseng sport? Yung stigma ng motor mismo. Nakakatakot, makaksidente ka. Oo, masyadong pamacho, no? Tsaka aminin na natin, pag kunwari medyo femme yung babae, ayaw niya masugatan. Aminin na natin. Pag medyo femme, Ako, ayoko masugatan. talaga. Pag medyo kikay, Oo. I mean, no hate sa kanila. May kikay kit din ako. Ako rin naman. Oo, Pero- lagi ako nagfe-facial pag bago matulog. Ako naman, dala ko lang wet wipes. Ah. Pwede na sa pet, pwede pa pa face. Pwede bang face? Pag ganun mo, okay. Galing ako EDSA. Yun, aminin na natin, may mga babae talaga na pa-fem na ayaw nilang sumasemplang, ayaw nilang nagkakasugat. So, I think that's one thing na inisip na ibang babae. Tsaka, syempre, takot nila na may mga nagasabi na, uy, baka sumemplang ka dyan. Pero, di ba ang dami na ngayon ng mga Lady rider. lady rider? Yes. Kaya pag may namimit ako ng mga grupo, guys, tara, ikot tayo sa track. Guide ko kayo. Alam mo, magandang yan. Magandang event yan na parang track day pero all girls. Ginawa na yun last year. Saan? Sa Clark ni Coach Che Estepa. Oo nga pala. Oo. Wala nga ako nun eh. Kamusta? Baka dahil wala ka kaya na-discourage na, huwag na tayo bumalik next time. Wala naman si Jack. Hindi, wala ako nun kasi alam ko may event din ata ako nun out of Metro Manila. Oo. Tapos, nakita ko yung pictures, ang dami nila nun. Siguro mga, mga 50 rin. 40, 50 rin. Dami din. Nakakatuwa nga kasi, ang nakakalungkot lang, madaming riders, konti ang gustong kumarera. Okay. So, pumunta lang sila for the event. Hindi, to try. To try. Oo, pero yung kakarera siya next season, next year, Ah. para madalang. Oo. Wala bang parang ginawang friendly race that day or... I am not sure. Oo. Hindi ko maalala. Kasi magandang yan eh. Magandang parang gawing Mag-gauge lang, no? annual event na proper competition na rin siya. Hindi naman kailangan na pantayan mo yung bilis nung professional level na eh. So sabihin natin, yung mga professional bawal na sumali dyan. Pwedeng sumali siguro pero non-bearing. Diba? Oo. Pwede yun. Para lang meron din gauge kung dapat ano yung bilis na tinitingnan. Tsaka para may avenue yung mga lady riders, Oo. di ba? Kasi syempre, kung ako lady rider, ma-intimidate ako sumali. Oo naman. Pero kung makikita ko, puro babae yan, sali ako. Oo, tama. Yun yung
propose ko nung gusto ko ng all ladies. Kaso, sabi ng organizers nun, kukulangin ng kasali. So, bakit pa? Private event pwede. Oo, siguro. pwede. Or makisingit ako sa mga track day. Oo. Na parang meron time doon na, all ladies All lang ladies to. dito Sitabi muna kayo mga macho. Mga move. Mga macho. Doon muna kayo mga Alis, macho. alis kami muna dito. Ganun. Siguro kung mabibigyan ako ng opportunity to organize that, bakit hindi? Ano ang pinaka-memorable sa'yo na race mo? 2016 or 17 when I got my title as Philippines fastest lady on two wheels. BRC yun. Yun, kasama ko nga sila Kuya Jacob tsaka Kuya Patrick Orbe ng race na yun. We were around 30-something sa grid. Wow, 30. Yeah, ang motor namin nun was ranging sa 300 to 400cc. Mga R3 to N4 to Ninja 400s. Tapos may isang lap doon. Hindi ko alam bakit nagbagal yung bang mga kalaban ko nun. Yabang. Yabang. Bagal nyo pala eh. Hindi. Paglabas ko ng last corner, ako yung una. Oh, wide yun eh. Tapos it took around 2 to 3 seconds bago mag-next rider. 2 to 3 seconds. Yeah. Alam ko, picture pa na hanapin ko na lang. Pero naaalala ko kasi, doon sa Batangas, yung parang S, kaliwa muna kanan bago magmalaking... Backstretch. Oo. Yung chicane bago mag-backstretch. Chicane ba ang tawag sa ganon? Kaliwa, kanan, tapos diretso na parang U-turn na tapos na malapad. malaking malapad tapos na. last corner. Last corner na yun, di ba? Mm-mm. Baka dun sila nag-ipon-ipon. Kasi alam ko maliit lang yung ano na yun eh, yung chicane ba tawag? Tapos, kung di ako nagkakamali, parang umulan ata ng mambon. Kaya medyo basa yung truck. Kasi naalala ko lagi akong nagbabacking in sa ano na yun eh. Sa chicane ba tawag sa ganun? Yeah, yung parang ganun ibang tawag, may ibang tawag pero chicane tawag namin doon. Tawag ko doon sa maldulas na lugar. Funny story. Sa part na yun, laging may dumadaan na bayawak. Talaga? Oo, may nasagasaan akong bayawak nung dati. Ngayon ko lang naisip, pwede mo naman diretsuhin na yun eh. Pwede, actually, diretso yun. Tinutuwid din talaga? minsan. Pag kunwari, naghahabol kami ng oras, Oo. naghahabol kami ng fastest time, tuwid yun. Sa bagay, wala naman na nanonood sa lugar na yun eh. Hindi, tsaka kailangan kasi kung itutuwid mo yun, yung suspension mo tama. Well. Tama yung timpla para hindi ka nag-bounce-bounce. Ano naman ang memories mo na pinaka nakakainis kapag nasa karera ka? Pag I mean, part of racing siya, pero pag yung, yung para kong kinakawawa, para kong pinagtutulungan, kasi wala akong teammates eh. Binubuli ka? Hindi man bully, pero part of the race kasi talaga siya. Well, parang mental na rin yun. Parang sinaspsych kaya. Pero, sinasaywar ka na. kasi kunwari, may kalaban ako, may capability magkaroon ng teammates. So ako, wala akong teammates, all by myself, tapos sila may mga blocker. So meron talagang ganun? Oo naman. Kahit sa level lang namin na inter lang ako, novice inter ako nun, meron. Pinapranuhan ako sa bigs, sa mga corner para mag-check break. Hire mo kami. Starting line pa lang. Sipain nyo na. Hahawakan na namin sila. Hindi ka makakarapata. Kaya yung tipong pa-start pa lang, kunwari fan ka, matabig mo yung motor. Ganon. Pwede naman. Gusto nyo ba? Magkano ba TF doon? Mas malaki ba rito? Pero ban ka na sa racetrack, ganon. Okay lang. Okay. Bayad naman eh. Ban ka na, ganon. Pero yun, I mean, I might hate it, pero it's part of the game. Part of the game. Part siya. Kailangan mo siyang, kung magaling ka, unahan mo. Cutthroat competition na yung ganyan Oo. Kasi pangalan ng brand, pangalan ng team. Sa bagay. Tsaka pansin ko lang naman, simula nung nag-nationals ako, sometimes guys don't like it when ang babae makakatalo. Masakit sa loob nila. Siguro. Hindi nila matanggap. Dapat tanggapin nila. New age na tayo dito. Come on guys. New age na, tatanggapin na natin. So dapat pala, tumutulong sila sa pag-promote na magkaroon ng maraming lady racers. Para din na lang kalaban. Para hiwalay na category na.
Ay, kudos to Club 200 though. Nung endurance nila, may ladies category. Talaga? Yeah, kasi ako, nung nagtanong ako kay Tito Miguel Bichara, sabi ko, Tito Miguel, pwede ba ako sa men's category? Bawal daw kasi may ladies. Galing talaga ni Tito Migs. Tito Migs, I love you. Ganon. Paborito ko yung yung laging undershirt niya na net. Kulang na lang neon. Neon and shorts. Yun. Tsaka magaling talaga mag-organize ang Club 2. Oo naman, kasi kahit sila mismo, racer sila eh. Meron silang experience, may right track knowledge sila. Kaya maganda rin sila mag-organize kasi they know what they're doing. Alam na experience nila yun. Nice. So, ano pang pag-uusapan natin? Okay, so, lahat to ginagawa mo, lahat to gusto mong gawin, pero syempre, darating tayo dun sa point na limited siguro by age. Hindi ko alam may parang age limit ba ang racing or... Wala naman, pero physical capacity. Pwede rin physical capacity. Oo, kasi pag nagkiklik na yung mga balakang mo, baka hindi ka na pwede. Ano ang nasa isip mong gagawin mo after life in racing? So, nung pumasok ako sa racing, ang idea ko nun was to finish what my brother didn't get to finish. Yun yung goal ko. Pero nung nag-mature na ako into racing, sinabi ko sa sarili ko na before I retire someday, I want to make a community for the lady racers where they feel welcome. I want to be the pillar na nagsimula ng mga babae sa male-dominated sport na kung saan we succeeded kung pa tayo nagsimula from grassroots. Andito na tayo ngayon and ito pa yung pwede natin gawin. Kung pwede ako kung tawag doon, maging organizer, pwede ako mag-moderate ng groups or mga clubs, I would do so. Kaya siguro right now, I'm learning lahat na pwede kong alamin sa mga kalakaran. Para when that time comes, when I retire from racing, I know how to give back sa community. Kasi I wouldn't be Jack Boonshaw, I wouldn't be who I am without the racing community. Dahil ba yan sa mga naranasan mo sa racing as a female rider and ayaw mong maranasan ng ibang gustong pumasok sa sport na yun? Kasi feeling ko pag nadaanan ako, mati-discourage sila. Sadyang makapal lang talaga mukha ko. Kaya dito pa rin ako. Sadyang makapal mukha ako, mayabang ako, kaya dito pa rin ako. Grabe, no? Yun yung nakakainis din sa karamihan na eksena. Lalo na yung mga marami dyan yung kami yung mga senior dito. Bakit kayo, dapat kami lang ang magaling. Yung mga ganun eh. Diyan lang kayo, manood lang kayo. Yun yung mahirap. Lalo na pag babae ka. Oo, I can't imagine. Diyos ko. I mean, I love my competitors. Most of them are gentlemen. But not all. Oo nga. But not all. Pero kudos sa mga gentlemen na natanggap nila minsan pag natatalo sila or something like that. Pag nagkaka-bar to bar kami, tanggap nila. Pero huge shout out sa mga hindi. Huge shout out to them sa mga hindi. Bakit siguro buhay nila, no? Hindi siguro mahal na mama nila. Buti na lang mahal ka na magulang. Hindi, bunso eh. Bunso kasi wala magagawa. Last lang choice. Come on, guys. It's me or nothing. Okay. So, tatanungin kita yung pinaka-importanting tanong dito sa TNR. Yes. Para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng tunay na rider? Masaya ka kahit nahihirapan ka. Do I need to expound? Please do so. For me, as a racer, happy ako na na-sacrifice ko yung childhood ko. Happy ako na kahit papano gumagastos talaga ako, personal money ko na minsan, para lang kumarera. And nung pinayagan ako magmotor sa kalye, kaya kong tiisin yung traffic, kaya kong tiisin yung gumastos para sa parts, kaya kong tiisin yung gastos sa toll gas. Kasi masaya magmotor. Sarap eh. Sarap pagmotor eh. It's an outlet I personally have. Ito yung pag malungkot ako, paalam ako, midi, alis ako. Mag-send ako picture na buhay pa ako, ganun. I think being a real rider, being
isang tunay na rider is when kahit nahihirapan ka, you still choose to ride. Yun. Naks, ang lalim. By the way, tiniis ni Jack yung traffic sa labas. Oo, grabe guys. My golly. Para lang mag-guest dito. Humabol talaga siya rito. Naka-truckstone ako guys. Ang init-init. Tapos, Diyos ko, ang lapad ng motor ko, diba? Traffic. Diyos ko, galing sa bahay, dapat 15 minutes lang. Naging 45 minutes yung travel ko. Di ako makasingit eh. So yan ang tunay na rider. Oo naman. Yan talaga ang tunay na rider. Walang pakialam kahit nahihirapan. Oo naman. Yun. Okay, so meron ka bang gustong batiin, pasalamatan, or hingan ng sponsorship? Ito na naman tayo. Wala na naman listahan. Kakasar talaga. Sige lang. So I just want to thank my sponsor. Siyempre, unang-una, Wireless Motorcycle Modifications. Sila mami, sila daddy. You're the best, guys. I have Sec Moto Supply, Aero Helmets, Rudy Project, Kobe Motor Care, SPRS Suits, Amaranth Batteries, Eneos Motor Oil, WRD, Motorcycle Republic, and JMS, Honda JMS Motocross School, and syempre si Lord. And ang nagbigay sa akin ng break this year sa racing, Triumph Philippines. Thank you so much for supporting me. Nax! Mga friends natin dyan sa Triumph, bago gusto nyong magpadala ng kontrata dito, sponsoran nyo kami. Labi Mami O. Mami O, mabait tong tao to Mami O. Hindi, kaibigan ni iba yan eh. Si Mami O. Ang alam ko. Yeah, kasi nung Club 200 they met they were talking. Okay. Ako di ko pa nami-meet yan. Kararating ko lang sa Pilipinas eh. Naksiyabang. Naksiyabang. Foreigner. This episode is brought to you by Castrol. Sa world, number 1 tayo. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.